Mga bigay sa magandang oras ko sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, tila takot po, mga kabida, ito kong si ML Party List Representative Leila de Lima, mga kabida, sa posibilidad na papalitan po ni Vice President Sara Duterte, ito kong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang Presidente po ng Pilipinas, sa gitna po mga kabida ng mga revelasyon po, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong article po, ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, De Lima, napapahala sa posibleng pagbalik ng mga Duterte. Sa gitna ng mainit na revelasyon ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpahayag ng matinding pagkabahala si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa posibilidad na muling magkaroon ng Duterte sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Absolutely not. No to the return of the Dutertes, anya. Sa takot sa namumurong pagpalit ni VP Sara Duterte kay Marcos Jr. na maaring magdulot ng paghihiganti sa nangyaring paggigipit sa pamilyang Duterte at pagdadala kay PRRD sa ICC, ani de Lima. Nandoon yung vindictiveness. Alam nyo naman, nandoon ang paghihiganti. So, ito po yung ikinabahala po, mga kabida, ni Leila de Lima, Ito hong posibilidad na maghihiganti po ito kung si Vice President Sara Duterte, dahil sa nangyari po sa kanya at sa kanyang pamilya, lalong-lalo na po mga kabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inaresto at dinala po doon po sa International Criminal Court, kahit na po walang basihan po mga kabida, hindi na po miyembro po ang Pilipinas sa ICC, pero ang ginawa po isinurrender po, isinuko po mga kabida doon po sa International Criminal Court. Ngayon, ang tanong po, bakit ho napapahala, bakit ho takot ito hong si Leila de Lima po mga kabida, sa pagbabalik po ng mga Duterte? Kung hindi lang man po siya parte doon ho sa panggigipit po mga kabida, sa mga Duterte, bakit ho siya matatakot? Okay? Maliban lang po siguro, kung indirectly, parte po siya doon ho sa panggigipit po, sa mga Duterte po mga kabida, matatakot talaga siya, Okay? Hindi kasi may iwasan po mga kabida, naggalit at pagkapuot po ang nararamdaman po ni Vice President Sara Duterte, dahil ho sa nangyari ho sa kanila, sa persecution po, na ginawa po mga kabida ng Marcos administration laban po sa mga Duterte, lalong-lalo na po yung sa pilitang pagdala ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na labag ho sa kanyang kalooban, doon po sa The Hague, Netherlands po mga kabida, Okay? Isang pagsupil po yun, sa karapatan po ng isang Pilipino, mga kabida. So, ikaw, anak, okay lang ba sa inyo na ganun yung ginawa sa padre de pamilya po ng mga Duterte, mga kabida? Hindi talaga, Diba? Magagalit talaga. So actually, expected na po yan, mga kabida. Kung sakali hong maging presidente ito kung si Vice President Sara Duterte, sa anuman pong paraan po mga kabida, whether papalit po sa kasalukuyang presidente po ng Pilipinas or matapos po ang eleksyon sa 2028, Kasi po, perceive kasi na itong si Vice President Sara Duterte, na siya na po yung mamumuno po sa 2028, Kasi wala hong matinding kalaban po mga kabida. Kumbaga, na-project na po yan. Kung wala lang pong nangyari po kay VP Sara po mga kabida, in between, ngayon at sa 2028, talagang sigurado na po, na siya po yung magiging Pangulo po ng Pilipinas. Maliban lang po siguro mga kabida, una, kung sasampahan po siya ng plunder case, at tuloy-tuloy po yung plunder case po sa kanya, dahil doon sa ipinaratang laban sa kanya po mga kabida, na
misuse of confidential funds, ano? Okay? Sa opisina po ng Vice Presidente at maging sa Department of Education, kung saan po siya po yung kalihim po during that time, ano? Mga kabida, nung first 3 years po ng Marcos administration. Yun kasi yung ipiniratang po sa kanya, ano po, mga kabida, no? Na nagkamaldo siya ng pera, ano? Million of pesos po, mga kabida. Okay? Now, pangalawa po, kung maalala po ninyo, mga kabida, ito kung si Senator Amy Marcos po, ano? Ibinunyag po niya na sinabi daw ni Vice President Sara sa kanya, ano? Nakabilang daw siya doon ho sa posibleng arestuhin po ng International Criminal Court, ano? Napabilang daw yung kanyang pangalan po doon, ano po, mga kabida. Okay, kung totoo po 'yun, kung lalakarin po 'yun, mga kabida, ng administrasyon, ano, yung posibilidad na 'yon, ano, na isama ho si Vice President Sara Duterte sa magiging co-accused po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at maglabas po ng warrant of arrest. Isa din 'yon sa mga dahilan, ano, kung bakit posibleng hindi ho matuloy, ano, yung kanyang pag-ased, ano, mga kabida. Diba? Pero malabo po yun para sa akin, ano? Kasi unang-una po, wala naman po silang basihan at wala po silang ebidensya po, mga kabida, na si Vice President Sara Duterte sangkot po doon ho sa unang-una, war on drugs. Yun yung naging batayan po doon ho sa paghuli po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano? At saka pangalawa, yung extrajudicial killings po, ano, sa Davao City, na ipinaratang po, ano, sa mga Duterte, mga kabida, kabilang na po kay Vice President Sara Duterte. Wala naman pong basis yun, eh. Walang ebidensya po, ano. So malabo po yun. Yung posible pa, yung plunder case, ano. Yung plunder case po, mga kabida, kasi po, unang-una dito lang po yan sa Pilipinas, domestic po yun, ano. So pwedeng maniobrahin po yun, mga kabida, ano po, no? Pero hindi po basta-basta po yun, mga kabida, no? Kung sakaling meron pong isasampang plunder case laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano? Kasi po, sa provision po ng ating saligang batas, ano, ang criminal case po, ano, ay hindi po paraan po, mga kabida, para po matanggal, ano, ang isang impeachable officer, kagaya ho ni Vice President Sara Duterte. Okay? Tanging impeachment lang po ang pwede hong magtanggal sa kanya, mga kabida. Pero hindi po yan, ibig sabihin na hindi po siya pwedeng sampahan po ng kaso, ano? Pwede ho siyang sampahan ng kaso. Pwedeng umusad yung kaso po, mga kabida. Pero, as to the decision, the verdict, ay hindi po pwedeng i-implement po kung sakali hong conviction man po yung verdict po ng korte, ano, mga kabida, hanggat siya po ay nakaupo pa rin bilang pangalawang Pangulo po ng Pilipinas, ano? So, uunahin muna yung impeachment po, mga kabida, okay? Kung sakali man po makonvict sa impeachment complaint or sa impeachment trial, ano, tsaka pa po yung verdict, mga kabida, ano, sa local court, i-implement, okay? Pero hanggat nasa posisyon pa ang Vice Presidente, ay hindi ho maaring ma-implement yung verdict po, ano, sa criminal case po, ano, na isinampa laban po sa kanya. Kung sakali man po meron pong isasampang plunder, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Yun kasi yung mga posibilidad, ano, para po harangan ito hong si Vice President Sara Duterte, ano, na maging presidente po ng Pilipinas. Alright? Pero tanong po dyan, magtatagumpay ba, ano, mga kabida? Ano ba yung basihan? Doon pa lang sa sinasabi po nilang akusasyon po laban ho sa kanya patungkol ho sa misuse of confidential funds, malinaw na po yung sinabi po ng COA, no, na wala hong problema yung kanya hong paggamit ho ng confidential funds, mga kabida, ano, well liquidated, ano, okay, wala hong problema sa disbursement. COA na mismo nagsabi dyan, ano, mga kabida, ano po. Diba? So, wala talaga silang magagawa ho. Sa madaling salita, mga kabida, no, hindi po mapipigilan ito hong si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo po ng Pilipinas come 2028. Okay? Kaya nga marami hong takot dito, eh. Marami hong takot. Lalong-lalo na po yung mga personalidad po, mga kabida, no, na parte doon po sa panggigipit po, ano, sa mga Duterte. Okay?
dahil siguradong babalikan talaga sila, no? Ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Actually, nagtitimpi lang yan ngayon. Okay? Kasi walang kapangyarihan eh. Okay? Nandyan pa rin ang Pangulo, ano? So, balikan po natin si De Lima, no? Yung kanyang takot, yung kanyang pangamba po, ano, na posibleng maghihiganti ito kung si Vice President Sara Duterte, hindi po yan imposible. Okay? May posibilidad po, ano? Knowing the Vice President, mga kabida, ano? Eh, mas matindi pa yan, ano, sa kanyang ama, ano? Eh, mismo yung kanyang ama, takot sa kanya, ano po, mga kabida. Maraming ang nagsasabi po, mga kabida, no, na kung gaano man po ka-stricto at gumagamit po ng kamay na bakal yung kanyang ama, eh mas matindi pa daw ito kung si Vice President Sara Duterte, mga kabida. No? So abangan po natin yan. Okay? Kay ML Party List Representative Leila De Lima, ipagdasal na lang po ninyo ano, na hindi po mangyari na maging presidente ito kung si Vice President Sara Duterte. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.